Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is nandito tayo sa ating panibagong series since today is Monday. And, ayun nga, our new series is Heart of Worship. Heart of Worship. So, ang first installment or topic natin for this series ay Worship with Mission. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang John chapter 4 verses 21 to 24. So, in New International Version, NIV, "Woman," Jesus replied, "Believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what we do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth." So, in Filipino translation naman, or in ang salita ng Diyos version, sinabi ni Jesus sa kanya, "Ginang, maniwala ka sa akin. Darating ang oras na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito, ni sa Jerusalem. Hindi ninyo makikilala ang sinasamba niyo. Kilala namin ng aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Darating ang oras at ngayon na nga, ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Sila na sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan." So, di ba nga, as we all know, may mga tao pa rin up until now na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo, di ba? Kahit kami before ng Catholic pa ako, way back. So, parang late ko na rin siya na-realize nung maging Christian ako na yung mga sinasamba namin before or yung dinadasalan namin mga bulto ba yun? The bulto na santo, ganyan, mga Diyos-Diyosan niya. May kung maalala natin yung mga itim na Nazareno, di ba yung hinahawak-hawakan pa yun? Grabe pa yung prosesyon pinipila. So, for a brief background nitong ating topic is, di ba dati kasi parang yung mga Hudyo and yung mga Samaritans. Yung Samaritans, Hudyo din sila kung tutuusin, Jews din sila. Pero kasi, kumbaga sila, may halong lahi. Like, may halo silang, basta may lahi silang Jews, tas may lahi pa na, diba? Gentiles, ayan. And yung mga Jews is ayaw kasi nila ng may, parang may kahati, ganon, may kalahi. So, hindi talaga sila nagkakasundo ng mga Samaritans. And dito sa verse na to, di ba may kausap na babae si Jesus, and dun sila nag-usap sa may balon, sa may well, na parang nasa harap na siya ng church. Yung well na yon built upon a church, na before, parang ang paligid nun, madamo, ganyan. Parang yung mga typical na well na nakikita natin sa mga movies. But itong well na to is nasa loob ng church. Diba? So, built upon a church. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, worship is boundless. So, by boundless, we do mean that it does not have any boundary, diba? So, walang limit. Diba? Walang turning point. Walang limit. You are free to go beyond kasi nga, boundless.
So, when we are worshiping, hindi lang basta na kakanta tayo, yung every Sunday sumasamba tayo. Kasi most people, when they hear the word worship, iniisip nila yung pagsamba tuwing linggo, pagpunta sa simbahan tuwing linggo, yung sasamba sila, yan, kakain after, diba, yung gagala after. But the true meaning of worship is worshiping our one and only Lord God, yung pagsamba sa Kanya and sa Kanya lang mismo. Iyakan mo siya, kantahan mo siya, papurihan mo siya, diba? And this can happen any time of the day. It can also happen every time. So, hindi lang to nalilimit sa isang araw, once a week, twice a week, thrice a week. Kaya nga sabi dito, worship is boundless. It has no boundaries. So, hindi natin kailangan maglagay ng limit when we are worshiping. Kasi nga, worship is boundless. Number 2, worship is a spiritual encounter. So, alam naman natin lahat na up until now, we still do not have a physical encounter with our Lord God. Kaya nga, kailangan natin ng worship para magkaroon tayo ng spiritual encounter sa kanila ng Jesus Christ. And in that way, nakakapag-communicate tayo sa kanila, naitataas natin yung worries natin sa kanila, nakakaingat tayo ng tawad, nakakapagpasalamat tayo. Although alam naman natin, kulang pa lahat ng words para magpasalamat at humingi ng tawad sa mga nagawa nating kasalanan. But still, diba, at least nakikita ng Lord God that we are exerting effort, that we are communicating with Him, and that is what He wants for us to communicate with Him. And number 3, worship involves mission. So, para sa akin, yung mission na to is yung kilalanin kung sino ba ang tunay na Diyos. Kasi nga, diba, nabanggit sa verse natin, maraming sumasamba sa mga santo or sa Diyos-Diyosan. So, our mission every time I worship is to know our real God, our one and only God, to know Him better, to worship Him, to glorify Him and only Him, to praise Him, and everything that we can do for Him. Kasi nga, His character is undescribable, super powerful, diba? Ang dami niya nagawa para sa atin. So, the least that we can do is to have a spiritual encounter with Him. And ayun na, to perform our mission, which is to get to know Him better and to glorify Him. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. So, dito naman sa ating application, exalt God wherever we are, encounter God or encounter Jesus meaningfully. And number 3, extend the invitation to worship God. So, by now, we should be able to determine or identify why or the reason as to why true worship involves mission.